sa last set mo. Kuwari, ang last set mo is 100 pounds. So, pagkatapos noon, baba mo, kuwari squats. Baba mo, bawasan mo ng 50%, mag-squat ka kaagad. To failure na yun kung ilan ang kaya mong gawin sa 50%, which is 50 pounds. Yun ang drop set. Ang double drop set, dalawang beses ka magbabawas. Pwedeng 30% and then another 30%. Or pwedeng 20-20-20, pag triple drop set, quadruple drop set, ibig sabihin, 4 na beses ka magda-drop. Huwag mo gawin sa squat, ginagawa namin sa mga leg press, leg extension, leg press, para kahit mag-failure ka, medyo safe. Ang best time ng cardio, guys, ang fasted cardio kasi and fed state cardio, kung ano yung na-burn mo, total niya, parehas lang yan sa isang araw. Ang benefit lang ng cardiovascular, cardio exercise na fasted, benefits lang naman yan is ginagamit niya yung ayaw ng katawan mo from previous. Anytime. Kaya lang, before workout kasi, kung mataas ang cardio mo, yung iba, hindi na magamit yung energy. So, yung iba naman kasi pag after, tamad na. O, inaminado, nakatamad naman talaga. Pero, kung ipapasok mo siya sa routine mo, mapapasok mo yan dahan-dahan. In 3 to 4 weeks na ipapasok mo sa routine mo yan, magiging normal na yun after. Ako personally, fasted because sa benefits ng fasted and sa kaya ng oras ko. Yun ang kaya ako nagpa-fasted. Mas maluwang yung oras ko talaga sa umaga. Mas kaya ng nasasabay ko siya sa trabaho eh. Kasi ano nakakaalam sa mga nakakalam, nasa influencer din ako eh, kahit paano diba? So, yung fasted cardio ko, yun yung time na nagla-live na rin ako. Doon ako nagkakaroon ng mga Q&A, kung ano-ano, yung mga kalukuhan sa about fitness, iba seryoso, iba invitation, yan. So, doon ko na naka-align lahat. Actually, bukas sa Facebook, balik na ako. May seminar ako. Tutoksin namin. Ako ang magpapasweldo sa tao. Oh, kasi hindi naman nag-request sa kung sisweldohan. So yung pinapasok namin, ako magbibigyan sa mga. Kapag sabi ko, baka ilang buwan pa. Bawal ko ba? Okay, ano pa? May usap tayo ngayon. Ano po masasabi niyo sa kapag cutting phase daw, magaan yung bubuhatin pero maraming reps? Yun nga sinasabi nila. Tulad nung kanina, umabot siya ng 30 reps. 30 reps yung ginawa ni Jacob kanina, di ba? 10-10-10. Diba? Or 7-7, 10-10-10, di ba? Ibig sabihin, high reps siya, cutting siya, pero same intensity pa rin ang habol ko. Ako, intensity. High repetitions, guys. Walang problema kung gumaan ka, basta ma-reach mo yung intensity na kailangan mo ma-reach. Di ba? Kasi kung hindi, di wala. Ay, sa mga nakapunang kakating, ang goal natin is to maintain. Diba? Hindi na to grow eh, to maintain na lang. Para ma-maintain yan, kailangan mo lang high intensity training and tama yung pagkain mo. Pero hindi high intensity training na magsunog ka pa, mag-pair ka pa. Intense pa yan para mag-maintain. So there's no such thing as lightweight, pero there's such thing as high reps, high intensity, lower weight. Pwede yun. Malaking misconception yung question niya, high reps, pag-cutting, heavy, pag ano, marami. Minsan heavy ka nga, hindi ka rin lumalaki, lumalakas ka lang. Pwede. Below 6 repetitions, strength yun. Ma'am, sa wakas, nagtanong si ma'am. Yes, ma'am. Ano, 600, ma'am? Bibili ka ba? Hindi. Ano. Kailan magbibigay ng superset, tricep, giant set? Okay? Siyempre, number 1, kung yung client is capable na. Kasi kung hindi pa naman niya kaya to, bakit para sa yung superset? Kasi ang superset is to intensify the training. Ang superset is a tool para umikli yung oras pero mataas yung intensity. So maraming factors. Pwedeng nagmamadali si client or ikaw, late si client. 1 hour kayo, dumating isang 30 minutes late. Puro superset ka, tapos ang workout. Pero nabigay mo yung intensity needed para magkaroon siya ng progression. Diba? Ako pag late ang client, giant set, 5. Diba? Circuit is a giant set. Pero kung gagawin mong bodybuilding yun, giant set na 1 muscle. Pero circuit. Squat, leg press, leg extension, leg curl, walking lunges. Giant set yun. Gawin mo ng isang exercise. Ang taas ng heart rate,
ang taas ng money burn, ang taas ng intensity in a short period of time. Kasi 30. Pero again, depende kung capable na si client. So, hindi mo kaagad papasok yun. Ay, sorry, patang dito. Yung kanina, progression, pag lumakas na yung client mo, madali na sa kanyang progression, bigyan mo ng konting tempo, bigyan mo ng konting ROM, change of ROM, pag nakita mo na, malakas na ito, may introduce ako sa'yo. Okay, compound tayo in isolation combination. Kasi ang superset is a combination of multi-joint and single joint exercise. So pag kinumbine mo yung dalawang yun, for example, shoulder press, side raises, o shoulder press, chest fly. Okay, hindi kailangan pa ng shoulder. It's a superset. Kung ibigyan mo siya ng tatlong superset, iba-ibang body part, tapos ang workout ninyo, may lang, lalo na sa mga maraming kliyente na ayaw naman ninyo maapektuhan yung quality ng turo nyo, bigyan nyo lahat superset yan, mga yan. O bigyan nyo tricep lahat yan. At least, maganda pa rin yung quality kasi parang iba naman client, pag nabigyan nyo ng tamang intensity, isipin nyo, ganda ng quality. Hindi naman niya alam yung maraming factors ng quality, which is communication, di ba? Stretch, yung pag-explain mo ng training, yung paano mo i-structure yung progression niya. Hindi naman na alam yun. Alam nila, pag nahihirapan sila, quality workout. So, doon may papasok lahat yun. Ha? Basta pagka capable na siya doon sa una. Siguro yung next seminar natin guys, maka-attend kayo, dito man ulit or sa ibang gym, is workshop na. Doon papasok yung paano gumawa ng program talaga. Okay? From functional. Tapos ko muna yung licensing ko. May licensing ako ng functional sa July. Though meron naman akong background. Mahirap na importante lang may lisensya. Mahirap magturo ng wala. Okay? More questions? Huwag mo na kayo gagalaw. Mag-video lang ako.